Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Waldo. Mahigit 50 na sa kasalukuyan, tubong kabisayaan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa sarili kong karanasan sa lugar kung saan ako lumaki at nagkaisip. May katagalan ng panahon ang lumipas nang mangyari ito sa isang lugar ng Southern Leyte. Nang mga panahong yon ay naninirahan pa kami sa isang baryong masasabi kong hindi naman ganon kaliblib. Sa kadahilan ng paminsan-minsan ay nadadaanan ito ng mga bus at iba pang sasakyan na galing sa iba't ibang lugar. Pero gaya ng nasa iba ninyong mga kwento, ay literal na probinsya talaga ang lugar namin. Tahimik, payapa, napapalibutan ito ng mga bukirin at sakahan. Payak at simple lamang ang pamumuhay naming mga mamamayan sa nasabi kong lugar. Umidad na lamang ako ng 18 ay wala akong nababalita ang mga kababalaghang nangyari sa paligid. Dahil na rin siguro sa halos magkakakilala ang lahat ng mga taong naninirahan doon. At kanya-kanyang sikap sa buhay, makaahon lamang sa kahirapan. Kahit nga gabihin ka pa sa daan pa uwi o abutin ka ng madaling araw ay wala kang kababalaghang mararanasan. Yung sinasabi nilang aswang o ibang mga nilalang at elemento, walang ganito sa lugar namin noon. Ang ibig kong sabihin ay wala pa akong naririnig na haka-hakang may nanggagambalang ganong klaseng mga nilalang sa lugar. Madalas pang ang kapag malaki at bilog ang buwan noon sa kalangitan na siyang nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran, ay saka naglalabasan ng mga tao at kabataan sa baryo para maglaro sa kalaliman ng gabi at magkwentuhan ng kung ano-ano lang. Siyempre, kahit walang kababalaghang nangyayari sa aming paligid noon, ay hindi mawawala ang mga kwentuhan tungkol dito. Mga kwentong matatanda na hindi na ganon pinaniniwalaan ng nakakarami sa amin. Pero kahit ganon pa man ay mas kinatatakutan ng lahat ang mga ligaw at mababangis na hayop mula sa kabundukan na napapadpad sa aming baryo. Tulad na lamang ng mga naglalakihang ahas at iba pang mga mababangis na hayop. Madalas kasi ay may namamataang ahas sa lugar namin at mga ligaw na bayawak. Malapit lamang din kasi ang mga nagtataasang bundok sa lugar namin noon. Kaya naman hindi na bago sa amin na makakita ng mga ligaw na hayop. Halos karamihan sa mga kabahayang nakatirik sa baryo ay gawa pa lamang sa mga pawid ang bubungan at kawayan ng dingding. Samantalang ang saig naman ay gawa sa kahoy na tabla. Meron namang may mga batong bahay na, pero kalahati pa lamang ito at gawa pa din sa pawid ang bubungan. Kahit na nasa may dulo na kami ng baryo namin nakatira, ay nagsisikap ang mga magulang ko na maipaayos ang bahay namin. Nang sa ganoon ay unti-unting matupad ng aking ina ang pangarap niyang magkaroon ng magandang bahay. Na mga panahon ding yon ay may matalik akong kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Anselmo. Kaidaran ko lamang ang kaibigan kong ito. Pero hindi gaya ko na lumaki kasama ang buong pamilya at mga magulang. Ay si Anselmo ang abuela niya na lamang na si Nanay Pasing ang siyang kasakasama niya sa bahay. Bata pa lamang ako nang lumipat sila Anselmo sa baryo namin para dito na manirahan. Hindi namin alam kung nasaan na ang mga magulang nito. Dahil magmula nang tumira sila at naging kalapit bahay namin, ay ang abuela niya na lamang ang kasama niya. Ayon naman kay Anselmo, sa tuwing tinatanong niya sa abuela niya kung ano ang nangyari sa mga magulang niya, paiba-iba umano ito ng sagot. Merong nang ibang lugar umano para maghanap buhay. Merong pumanaw na
At meron din namang nalunod sa sabaw. Sa kabila ng mga sinasabi nitong biro ay isa lang ang madalas nitong sinasabi sa kanya na hindi nagbabago. Yun ay ang iniwan si Anselmo ng kanyang ina sa abuela niya. Magmula nang iwan sila ng kanyang ama para sumama sa ibang babae noon. Magmula noon ay hindi na rin nagpakita pa ang kanyang ina. At sa palagay niya ay nasa maayos na itong kalagayan sa ibang lugar. O yun ba nag-asawa na yon? Kaya hindi na naisip ang balikan ng kaibigan ko. Basta, magulo at komplikado kung babalikan mo ang pinanggagalingan ng buhay ng kaibigan kong ito. Dahil maging siya naman ay hindi niya alam kung ano ang pinaniniwalaan niya. Kaya naman ipinagkibit-balikat niya na lamang ito at hindi na pinagtuunan pa ng pansin. Napupunan din naman ng kanyang abuela ang mga pangangailangan niya. At ito na mismo ang tumayong ama't ina sa kanya. Naitataguyod siya nito at napag-aral pa kahit na panghihilot lang ang tanging ikinabubuhay nila noon. Hindi albularya si Nanay Pasing. Kaya naman tumatanggap ito ng bayad sa tuwing may nagpapahilot sa kanya. At marami din itong pananim na iba't ibang klaseng gulay na inilalako naman ni Anselmo sa tuwing aanihin na mga yon. Magmula nga nang maging magkapit-bahay na kami ay naging malapit na kaming dalawa ni Anselmo sa isa't isa. Lalo pa at nag-iisang anak na lalaki lamang ako ng mga magulang ko. Puro babae na kasi mga sumunod sa akin at ang panganay namin. Bali pangalawa ako mula sa panganay, kaya naman lahat ng mabibigat na gawain sa bahay, sa akin nakatoka. Gaya na lamang ng pangangahoy ng panggatong at pag-igib ng tubig. Naging magkasanggang dikit kami ni Anselmo. Halos magkapatid na nga ang turingan namin sa bawat isa. At parati kaming magkasama sa tuwing may ginagawa kami sa labas ng bahay. Tulad ng pangangahoy at pag-iigib ng tubig noon. Lalong-lalo na ang kinahihiligan naming gawin tuwing sasapit ang gabi at kabilugan ng buwan. Ang manghuli ng isda, hipon at iba pang lamang tubig tabang sa sapang nasa likuran lamang ng bahay nila Anselmo. Konektado kasi ito patungo sa malaking ilog sa lugar namin at marami talagang isda at iba pang lamang tubig roon ang nakikita sa tuwing kabilugan ng buwan. Kung ang ibang mga kabataan sa aming baryo ay nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan, ang pinagkakaabalan sa tuwing kabilugan ng buwan, kami naman ay binabaybay ang sapa sa baryo namin. Hanggang sa umabot kami sa malaking ilog na kung tawagin sa amin Suba. Kahit paabutin kami ng hating gabi ay walang kaso sa amin yon. Ang mahalaga, makarami kami ng huli nang sa ganon kinabukasan ay may maibenta at may ulam kami. Maging mga palakang bukid ay hindi pinalampas ni Anselmo. Ayon pa dito ay paborito umano ng kanyang abuela ang palakang ilog na yon. Lalo na kapag inadobo ito. Kaya't sa tuwing nangunguha kami ng isda o hipon ay nangunguha rin siya. Samantalang ako naman kahit tubong probinsya, ay hindi talaga ako kumakain ng palaka. Ang arte mo naman. Ang sarap kaya nun. Lasang hita ng manok to kapag naluto na. Minsang wika ni Anselmo sa akin ang sabihin ko sa kanyang wag na siyang manghuli ng palaka dahil marami naman na kaming nahuling isda at hipon. Kahit na. Sapat na to sa atin. Ang dami na itong nahuli natin oh. Pakawalan mo na yan. Wika ako at pinakita pa sa kanyang pinaglagyan namin ng mga nahuli na halos malapit ng mapuno. Wag, sayang din to. Lamang tiyan na rin to. Natatawang saad niya at nilagay sa lalagyan ng palaka. Napapailing na lamang ako at pinagpatuloy ng panguhuli namin noon. Bahala ka nga. Basta bilisan mo na lang dyan manghuli ng palaka para makauwi na tayo. Saad ko noon. Sa paglipas nga ng ilang minuto, habang binabaybay na namin ang sapa pauwi, ay napansin kong bigla na lamang natahimik si Anselmo. Bihira niya itong ginagawa dahil likas na sa kanya ang pagiging makulit at madaldal. Kaya't sa tuwing namamataan ko siyang tahimik, ay batid ko na may dinadala siyang problema.
May problema ba, pre? Parang bigla kang natahimik dyan, ah. Tanong ko. Lumipas pa ang ilang minuto bago ito tumugon sa tanong ko na halatang nagdadalawang isip pa bago niya sabihin nun. Kapag may ipinamana sa iyo mga magulang mo, tatanggapin mo? Tanong niya sa akin nun. Seryosong tiningnan niya pa ako sa mga mata. Sandali akong hindi makasagot at napapaisip tungkol sa sinabi ng matalik kong kaibigan. Syempre naman Lalo na kung lupain yan o mahalagang bagay ang ipamamana sa'yo. Abay hindi ko talaga tatanggihan yan. Masayang tugon ko sa isiping mga ganong klaseng bagay ang mamanahing tinatanong ng kaibigan ko. Hindi paano kung kaalaman? Yung ang hirap ipaliwanag. Anong klaseng kaalaman ba yung sinasabi mo? Kasi kung sa kabutihan naman ang tinutukoy mo, huwag ka na magdalawang isip na tanggapin yun. Kung sa tingin mo para din naman sa ikabubuti mo yan, pero syempre kung sa kasamaan, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang makarinig kami ng kaluskusan sa talahiban. Hindi kalayuan sa gilid ng sapa. Kaya naman saglit kaming natahimik noon at nakiramdam sa buong kapaligiran. Ilang sandali pang nakalipas ay mas lalong lumakas ang kaluskusang naririnig namin. Kaya naman agad na rumihistro sa isipan ko na baka may ligaw na hayop o ahas ang naririyan lamang sa paligid namin. Pero ilang sandali pa ay biglang umalinsangan ng paligid at nakaamoy ako ng napakabahong amoy na para bang may patay na hayop sa kung saan banda. Ang baho! Anong amoy yun? Takang tanong ni Anselmo. Agad na inilawan ng hawak niyang di bateryang flashlight ang paligid kung saan namin banda naririnig ang kaluskos. Pambihira naman. Siguro may mga walang hiya na naman na nagtapon ng patay na hayop sa tabi ng sapa. Saglit pa kaming nagkatinginan ng kaibigan ko na parabang nag-aabangan kung ano ang susunod naming gagawin. Nakaramdam na rin ako ng takot na mga sandaling yon. At baka kung anong hayop ang bigla na lamang bumulaga sa amin. Lalo na't itong mga nakaraang araw lamang ay may nababalita ang malaking ahas sa kagubatan, malapit mismo sa baryo. Naisip ko agad na baka ahas yon. At iyak, magiging katapusan na naming dalawa ni Anselmo kapag natuklaw kami nito. Tara na, umalis na tayo. Nagmamadali kong sabi sa kaibigan ko. Agad ko na siyang hinatak. Pero sa mahinang boses lang. Sa takot na baka maalerto ang anumang hayop na nagtatago lamang sa talayban. Umalis na tayo dito, Anselmo. Baka mayari tayo eh. Baka yung ahas talaga yan. Lagot tayo. Swerte na lang natin kung makauwi pa tayo ng buhay sa bahay. Akmang tatalikod na ako at aalis na nang mapansin kong tila napako na si Anselmo sa kinatatayuan niya at nabitawan niya pa ang hawak niyang di bateryang flashlight. Bumagsak yon sa tubig na agad nawalan ng ilaw dahil pinasok na ng tubig ang loob at nabasa ang baterya nun. Nang muli ko siyang balingan ay nakarinig ako ng kakaibang huni ng ibon. Sa pakiwari ko noon ay huni ito ng uwak na naririnig ko lamang sa gitna ng kabundukan. Pero nang sandaling marinig ko ito, ay biglang nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Kinilabutan ako. Tara na, Anselmo. Umalis na tayo. Natataranta ng bulalas ko sa kaibigan at dali-dali ko nang dinampot sa tubig ang flashlight na nahulog ni Anselmo. At dahil yun lang ang tanging pang-ilaw namin ay binalot kaagad ng dilim ang buong paligid nun. Maliban na lamang sa liwanag na nililika ng buwan.
dahilan para maaninagan ko pa rin ang aming kinaroroonan. Akmang hihilahin ko na sanang muli si Anselmo nang dumako ang paningin ko kung saan nakatuon ang kanyang pansin. Nang naroroon na ang titig ko ay napakunot noo pa ako dahil sa may naaninagan akong tila bang babaeng nakatayo sa unahan namin. Paano ko nalamang babae ito? Sa kadahilanang nakatungtong lang naman ito sa itaas ng bato. Walang kasaplot-saplot sa buong katawan. Kaya naman kitang-kita ko ang maumbok at bilugan nitong dibdib. Idagdag pang mala Coca-Cola ang katawan nito at makurba. Kaya pala titig na titig ang damo kong kaibigan. Dahil nakakita pala ito ng kaaya-ayang tanawin. Napalatak na lamang ako at magsasalita na sana nang biglang takpan ni Anselmo ang bibig ko. At sumenyas ito na huwag akong maingay. Sabay tingin muli sa babaeng nasa itaas ng bato na noong mga panahon na yon, tumutuwad-tuwad na. Muling napakunot ang noo ko sa nakita ko. At tila ba parang kinakamot na babae ang katawan niya. At napapalya dito nun. Ilang sandali pa ay narinig ko na naman ang kakaibang huni ng ibon. Na sa tansya ko ay nagmula ito sa babaeng nakikita namin. Ang kaninang huni kasi ay napalitan ng may hinang pag-ungol at halinghing. At aminin ko, hindi lang balahibo ko ang nagtaasan ng mga sandaling yon. Tumayo din ang hindi dapat tumayo. Dahil sa nakikita ko at tiyak kong dalaga ang babaeng yon, base na lamang sa tindig ng katawan niya. Maya-maya pa ay kamuntikan akong mapamura sa gulat. Nang biglang umilaw ang flashlight na hawak-hawak ko noon. At saktong nakatutok ito sa kinaroroonan ng babae. Dali-daling napalingon sa amin ng babaeng nasa itaas ng bato. Halos hindi kami makagalaw sa kinatatayuan naming magkaibigan. Nilukuban agad kami ng takot. Kitang-kita namin ang nakakatakot na itsura ng babaeng yon. Ang kaninang inakala kong dalaga, kabaliktaran nito. Sobrang tanda na ng babaeng yon. Kulubot ang balat. Lalo na ang balat nito sa muka, na kulang na lamang ay hihiwalay na. Puting-puti na rin ang buhaghag niyang buhok. At kitang-kita ko ang maiitim nitong mga ngipin. Dahil panay ang pagbuka-buka ng bibig niya na animoy. May nginangatang kung ano. Panay pa ang paglalaway nito. Halos butot balat na lamang din ang katawan nito at ang kaninang nakikita kong kinakamot niya. Ay marami ang maiitim na balahibo. Ang nagsisitubuan roon. Grabing takot at hilakbot talaga ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na nang bigla itong umatungal ng pagkalakas-lakas na animoy, baboy na kinakatay. Akmang susugod na sana sa amin ang matandang babae. Kaya naman dali-dali ko nang hinila si Anselmo at nagtatatakbo na kami pabalik sa pinanggalingan namin. Walang ingay na kumaripas kami ng takbo. Dahil wala din naman kaming mapapala kung magsisisigaw pa kami nun. Batid kasi naming nasa parte na kami ng walang katao-tao at kabayan. Magsasayang lamang kami ng lakas at boses kapag nagsisisigaw pa kami. Kaya naman binilisan na lamang namin ang pagtakbo. Hindi na namin alintana ang mga matutulis na batong naaapakan namin. At magkanda dulas-dulas pa kami dahil binabaybay pa rin namin ang sapa na yon. Nang sa ganon ay sa likod ng bahay pa rin kami nila Anselmo makakarating. Habang hindi kami magkandamayaw sa pagtakbo,
ay ramdam na ramdam namin ang paghabol ng matanda sa amin. O mas mabuting sabihin na ang paghabol sa amin ng aswang. Rinig na rinig kasi namin ang ingay na nalilika nito sa tubig. Maging ang pag-angil ng nilalang na parang bumubulong na lamang sa tenga. Ito mas lalong nagbigay sa amin ng lakas ng loob na tumakbo pa ng mabilis para makatakas sa nilalang na yon. Pero syempre, kahit nagkukumahog na kami sa pagtakbo, ay hindi ko pa rin binibitawan ang lagayan ng mga nahuli naming isda at hipon. Bahala na kung ano man ang mangyari, basta't ang mahalaga ay may maiuwi kaming pang-ulam. Hindi ko nga lang alam kung may laman pa ba ito kapag nakauwi na kami. Makalipas ang mahabang minutong takbuhan, sa kabutihang palad, nakarating din kami sa likod ng bahay nila Anselmo. Mabuti na lamang at hindi na kami sinundan pa ng nilalang. Kahit na may kaba at takot, natawa na lamang kami sa sinapit namin at hindi makapaniwala sa nangyari. Lalo na ako, na nagawa pang tumigas ni Manoy ng akalain kong dalagang nakita kong nakahubad. Dahil sa bukas naman ng pintuan nila Anselmo sa likuran ng bahay, agaran na rin kaming pumasok. Nang tuluyan na kaming makapasok ay napansin kong tahimik na ang loob ng bahay nila. Tanda na tulog na ang abuela ng kaibigan ko at nag-iisang gasera na lamang ang nakasinde. Kaya naman nagdahan-dahan na lamang kami para hindi makagawa ng ingay. Saglit na nagpaalam si Anselmo sa akin para magtungo sa silid tulugan niya at magpalit ng damit. Basang-basa na kasi ito dahil ilang beses siyang natumba sa sapa, dahilan para mabasa ang damit niya. Maski ako man, basa na rin. Nang makapasok sa silid niya si Anselmo, ay tiningnan ko ang mga nahuli naming isda, hipon at ang palakang bukid na nakuha ng kaibigan ko. Habang tinitingnan ko ang mga ito dahil medyo konti na lang at natapon na yung iba, ay nakarinig ako ng ingay na parang bumubulong na nagdadasal. Hindi ko maintindihan ang ingay na yon dahil nauulinagan ko lang ito. Saglit ko pang hinintay si Anselmo na makabalik. Pero dahil sa kuryosidad na namuo sa akin ay hindi ko na ito nahintay pa. Kusa na lamang gumalaw ang mga paakot. Naglakad ako na para bang hinahatak ang aking paa patungo sa silid na tinutulugan ni Nanay Pasing. Pakiwari ko kasi noon ay doon nagmumula ang ingay na naririnig ko. Nang makalapit nga ako sa pintuan ng silid nito, ay nakita kong nakaawang ito ng konti. Kaya naman napasilip ako doon at nakita kong may mga nakasinding kulay itim na kandila sa altar ng silid. Natanaw ko pang nakaluhod si Nanay Pasing. Nakatalukbong ito ng kulay itim na tela, na mukha lang nito ang nasisilayan ko. Nakapikit pa ang mga mata nito habang bumubuka-buka ang bibig na tila ba nagdadasal siya. Mahina lamang yon, pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay para bang may kung anong itim na enerhiya ang bumabalot sa loob ng silid na mas nagbigay sa akin ng pakiramdam ng takot at kilabot. Lalo pa nang makita kong may hawak-hawak siyang hugis bungo. Pero hindi ko lubos matukoy kung bungo ba yun ng tao o ng hayop. Nang marinig ko ang langit-ngit ng pintuan ng silid ni Anselmo, ay dali-dali akong bumalik sa may kusina kung nasaan ang lagayan ng mga nahuli namin. Nang makarating ako sa kusina ay butil-butil na pawis ang tumatagaktak sa noo ko. Hindi ko alam kung mas matatakot ba ako sa aswang na humabol sa amin o sa kakaibang nasaksihan kong ginawa ng abuela ni Anselmo.
Hindi na kasi bago sa akin ang mga usapin tungkol sa mga mambabarang na gumagamit ng kulay itim na kandila. Wala man akong nasasaksihan o naririnig na mga kababalaghang nangyayari sa baryo namin, ay may mangilan-ngilan naman akong nalalaman mula sa mga karatig lugar namin na tungkol sa ganitong uri ng kababalaghan. Gaya na lamang ng mga binabarang at kinukulam. Paring Waldo, ikaw na yung maghati-hati ng mga nahuli natin para makapagpahinga na tayo. Grabing takot pa rin kasi yung nararamdaman ko dahil dun eh. Anya ng kaibigan ko na napaigtad sa akin dahil sa bigla na lamang itong nagsalita sa likuran ko. Sige, paring Anselmo. Ako na yung bahalang maghati nito. Teka, sandali lang. Pasimple akong nagpahinga ng malalim bago minadali ko na hatiin ang mga nahuli namin sa sapa. Nang matapos ko ng hatiin ay kaagad ko nang binigay sa kaibigan ko ang parte niya. Nagpaalam na akong uuwi nun. Nilalamig na kasi ako. Nang mga sandaling yun ay kinakabahan pa rin ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sige pre, mag-iingat kapag uwi mo ha. Agaran na akong umuwi sa bahay namin na ilang metro lang ang layo mula sa bahay nila Anselmo. Halos lakad takbo na ang ginagawa ko, makarating lang ako kagad sa bahay namin na yon. Walang hiya. Ano ba tong kamalasan na nangyari sa akin ngayon? Hinabol na nga kami ng aswang. May nakita pa akong kakaiba sa bahay ng kaibigan ko. Sambit ko. Nanginginig ang buong katawan ko noon. Nang makarating na nga ako sa bahay namin, nagmadali na akong maglinis ng katawan. Nagbihis. Tinakpan ko lamang sa lamesa ang plangganita kung saan nakalagay ang mga hinuli namin ni Anselmo at mabilis na akong nagtungo sa silid tulugan. Kahit ilang minuto na ang nagdaan ay hindi pa rin maalis-alis ang kabang nararamdaman ko. Sa tuwing sumasagi sa aking isipan ang katakot-takot na wangis ng aswang. Para akong babangungutin nun. Matapos ang gabing yon ay bihira na lamang kaming magsama ng kaibigan ko. Parati na akong sinasama ng aking ama sa pagbubukid at pagkakarpentero. Hindi naman maaaring sumama si Anselmo sa amin dahil nabalitaan kong nagkasakit ang kanyang abuela at kinakailangan niya itong bantayan at alagaan. Makalipas ang ilang araw, ay hindi ko na rin namamataan na lumalabas ng bahay nila si Anselmo. Hindi din naman ako makahanap ng tiyempo na puntahan siya. Dahil kung hindi ako abala sa pagbubukid ay abala ko sa ibang bagay. Sa kadahilanang nagkasakit din ang aking ama at ako ang umaalalay sa kanya. Napag-usapan na rin naman namin na hindi muna kami manghuhuli sa sapa at wala kaming ibang pinagsabihan sa naging karanasan namin tungkol sa aswang. Dahil tiyak din naman namin na walang maniniwala sa amin at kung meron man, hindi kami sigurado kung ano mangyayari. Sa pagiging abala ko nga, ay hindi ko namalayang 2 linggo na pala ang lumipas. Magmula ng huling kita namin ng kaibigan ko. Kaya naman ang naisip ko yon, ay nagpasya na akong silipin ito sa bahay nila ng abuela niya. Kahit na may agam-agam akong nararamdaman dahil sa sariwa pa rin sa aking isip, ang nasaksihan kong kakaibang ginagawa ni Nanay Pasing. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Inisip ko na baka nagdadasal lang talaga ang abuela ni Anselmo at wala namang ibang ginagawa. Baka ako lamang ang nag-iisip ng kakaiba para dito. Kinahapunan nga, pagkagaling ko sa bukid, ay dali-dali na akong naglinis ng katawan para magtungo sa bahay nila. Pagka-uwi kasi namin ni tatay ay nakita kong bukas ang pintuan ng bahay. Kaya natitiyak kong naroon ng kaibigan ko at hindi ito umalis.
Matapos ko nga makapaglinis ng katawan at nakapagbihis ay pumunta na ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa labas pa lamang ay tinawag ko na kaagad ang pangalan nito. Nang sa ganon ay alam niyang naroroon ako sa kanilang bahay. Pero ang ipinagtataka ko, nakailang tawag na ako kay Anselmo pero wala pa ring sumasagot sa akin. Asa naman kaya yung kaibigan ko na yun, di ba? Dahil nga sa wala namang sumasagot ay napagpasyan ko ng sumilip sa nakabukas nilang pintuan. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ng kaibigan kong tila umiiyak. Yun bang tipong pigil na pigil siya sa pag-iyak nun? Kagad na nabahala ako sa mga narinig. Muli ko pang tinawag ang pangalan niya at tuluyan na akong pumasok para hanapin siya sa loob ng bahay. Pagkapasok ko ay agad ko siyang namataan sa silid ng kanyang abuela. Rinig na rinig ko ang pagdangoy-ngoy niya habang sapu-sapu si Nanay Pasing. Pre, anong nangyari? Pag-aalang tanong ko sa kaibigan ko. Nagmadali ko na siyang nilapitan. Hindi nagsasalita si Anselmo. Salip ay panay lang ang pag-iling ng kanyang ulo at tuloy-tuloy lamang sa pag-iyak. Nang makita ko si Nanay Pasing na putlang-putla na ito, nakapikit na ang mga mata. Saglit akong natigilan nang mapagtanto kong wala ng buhay ang matanda. Nang hawakan ko ang katawan nito ay malamig na. Habang pinagmamasdan ko ang kaibigan ko ay hindi ko mapigilang tumulo ang mga luha. Hindi ko kasi alam kung paano ko siya dadamayan ng mga sandaling yon. Alam kong yun na ang pinakamahirap na tagpo sa buhay niya. Ang mawala ang nag-iisang tao na umaagapay sa'yo mula pagkabata mo. Hindi ko na rin maiwasang magluksa noon. Kahit papano ay naging malapit din ako sa abuela ni Anselmo. Kamakailan lamang ako nakaramdam ng takot rito pero kung tutuusin naman ay mabait naman si Nanay Pasing. Dala na rin siguro ng katandaan kaya ito pumanaw. At dahil mag-isa na lamang si Anselmo sa bahay nila, hindi na nito pinatagal pa ang burol. 3 araw lamang ay inilibing na kaagad ang katawan ng matanda. Marami man ang nakiramay at gusto pa sanang paabutin ng 1 linggo ang burol gaya ng mga nakagawian. Ay napagpasya na lamang ng mga magulang ko at mga taga-barangay na ilibing na agad ito. Sa kadahilan ng simula nang matagpuan ko si Anselmo at ang bangkay ng kanyang abuela. Magmula noon ay hindi na nagsasalita pa ang kaibigan ko. Panay lang sa pagtulo ang mga luha nito. Laging tulala. Naisip ng nakararami na maigi ng agahan ng paglibing ng sa ganon ay mabawasan ang pigating nararamdaman niya. Makalipas ang ilang araw mula nang mailibing ang bangkay ni Nanay Pasing, ay walang pinagbago sa kaibigan ko. Masyado talaga itong naapektuhan sa nangyari sa kanyang abuela. Kahit na palagi ko itong sinasamahan para mabawasan ang pagdadalamhati niya, ay wala itong epekto at tila ba mas lumala pa ang kanyang sitwasyon. Araw-araw ay hindi ko makakalimutang maghatid ng pagkain sa kanya. Kung minsan ay ang mga kapatid at magulang ko ang nagbibigay rito dahil hindi na nito kayang kumilos pa. Batid din kasi naming mahirap ang pinagdadaanan niya. Pero hindi naman pwedeng sa kanya lang nakatuon ang atensyon namin nun. May sariling buhay din kami. Inaalalayan ko pa ang aking ama sa tuwing may trabaho ito. Hanggang sa naging abala na ulit ako at hindi ko na siya napagtuunan pa ng pansin. Lalo na nang kontratahin kami ni Itay na magtrabaho sa kabilang baryo. May kalayuan sa lugar namin ang pinagtatrabahuan namin noon. Kaya halos mag-iisang buwan kaming namamalagi doon. Dahil sa pagiging abala, nawaglit din sa isipan ko ang matalik kong kaibigan. Isang araw noon, habang nasa nasabing baryo kami ni Itay kung saan kami nagtatrabaho, ay may namataan akong isang lalaki
ang naglalakad sa daan. Madungis ang itsura nito at halatang halata na isa itong palaboy. Nung una ay hindi ko pa ito pinansin at kahit na nasa probinsya kami, hindi na rin bago sa amin ang mga palaboy o kaya ay baliw na naliligaw sa lugar namin. Ang iba kasi sa mga ito ay sinasadyang iwanan ng mga kamag-anak sa kung saan o iligaw ng mga sindikato kapag malala na ang tama sa ulo. Pero habang papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Nakaramdam ako ng kaba na para bang kilala ko ang palaboy na yon. Hanggang sa tuluyan na itong makalapit sa amin ang aking ama. Anselmo? Takang tanong ko sa aking sarili. Lalapitan ko na sana ang lalaki nang bigla akong pigilan ni Itay. Oh, saan ka pupunta? May trabaho pa tayo. Tay, si Anselmo. Ani ko at itinuro ang lalaking nakita ko. Pero matapos ko yung maturo, ay nakatalikod na ang lalaki at nagmamadali ng maglakad papalayo. Ano namang gagawin ni Anselmo dito? Paano yun aabot dito nasa malayo tayo, anak? Maang natanong ng aking ama. Dahil hindi ako sigurado sa nakita ko ay napabuntong hininga na lamang ako noon. Baka nga nagkamali lang ako ng akala. Sa isip ko noon ay baka dala lang ng pagod at pag-aalala ko sa kaibigan ko kung ano ang lagay niya sa baryo namin. Matapos ang araw na yon ay parati ko nang namamataan ng lalaking palaboy na nagagawi sa pinagtatrabahuhan naming dalawa ni tatay. Bagamat hindi ako sigurado kung ang kaibigan ko ba ang palaboy na yon, makailang beses ko na rin itong tinangkang lapitan. Pero sa bawat pagtatangka ko ay ang siyang biglang pagkawala nito sa paningin ko. O hindi naman kaya ay tatakbo palayo na para bang takot sa ibang tao. Daladala ko na ang agam-agam ko hanggang sa matapos namin ni Itay ang trabaho namin at makauwi kami sa baryo noon. Nasasabik na rin ako makita ang kaibigan ko at kamusta nito kung maayos na ba ang kanyang kalagayan. Nang tuluyan na nga kaming makauwi, hindi na ako nagpaalam sa mga magulang ko at dumiretso na ako sa bahay nila Anselmo. Pagpasok ko pa lamang sa bakuran nila, ay napansin ko nang tila ba wala nang nakatira sa bahay na yon. Sira-sira na ang pinto, pati ang dingding ng bahay. Magulo na rin ang bakuran na noong huling kita ko ay maayos at marami pang pananim. Dali-dali kong tinawag ang pangalan ng kaibigan ko at hinanap siya sa buong bahay. Pero naikot ko na lamang ang paligid ay hindi ko pa rin nakikita ang kaibigan ko na yon. Kuya, bihira na lang umuwi dito si Kuya Anselmo. Ilang linggo na yung nakaraan. Rinig kong wika ng nakababata akong kapatid noon. Kakahanap ko sa kaibigan ko ay hindi ko napansing sumunod palang kapatid ko. O anong ibig mong sabihin? Anong bihira na lang umuwi si Anselmo? Saan siya nagpunta? Kasi kuya, simula nung umalis ka para magtrabaho, nagbago na si kuya. Nagbago? Paanong nagbago? Ang ibig kong sabihin kuya, naging palaboy na lang siya. Hindi na nga kami pinapalapit ni mama sa kanya gawa ng nananakit siya eh. Nakakatakot lapitan. Paanong nangyari yon? Tanong ko at bumalik na kami sa bahay namin. Doon ay nalaman ko sa aking ina na bihira na lamang kung umuwi sa bahay nila si Anselmo. Parati na itong nasa labas at hindi alam ng aking ina kung saan ito pumupunta. Nagtanong-tanong pa ako sa iba naming kababaryo kung may nakakaalam ba kung saan napupunta ang kaibigan ko. Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na umaabot ito sa malalayong baryo. Pero kahit ganun pa man, umuuwi pa rin daw ito sa baryo namin kahit gaano siya katagal lumaboy.
Kaya naman inabangan ko ang pag-uwi nito. Umabot pa ng ilang araw ang pagantay ko. Hanggang sa isang gabi, mga dakong 10:00 na. Tulog na ang mga magulang at kapatid ko. Dahil hindi ako makaramdam ng antok ay naisipan kong magkape na lamang muna. Habang nagkakape ako sa balkonahe at nagpapahangin, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kalabog mula sa bahay nila Anselmo. Nagmula ang ingay na yon sa bubungan nila, na para bang isang bugkos ng niyog ang bumagsak ron. Dali-dali naman akong napatayo at napatakbo papunta sa bakuran nila pero bago pa man ako makalabas ng bakuran namin, ay agaran naman akong nakarinig ng isang nakakapangilabot na mahinang huni ng ibon, na agad nagpanindig ng mga balahibo ko. Ang huni na yon ay narinig ko na noong unang beses na nakaengkwentro kami ni Anselmo ng nilalang sa may sapa. Kinabahan ako at bumalik sa isipan ko ang nangyari ng gabing yon. Kaya naman napatigil ako sa may tarangkahan namin habang tanaw-tanaw ko ang bahay ng kaibigan ko. Nagdadalawang isip ako na baka may kung ano na pumasok doon sa bahay nila. Pahina ng pahina ang huning naririnig ko, na mas lalong nagbigay ng takot sa akin. Akmang babalik na ako sa bahay namin nang matanaw ko ang isang bulto ng taong gumagapang sa loob ng bahay nila Anselmo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may mapupulang mga mata at halos balutin na ng balahibo ang buong katawan niya. Gaya ng sabi ko ay sira-sira na ang dingding at pintuan ng bahay nila na halos matatanaw mo na ang loob nun. Sumakto pang kabilugan ng buwan, kaya natanaw ko ang nilalang na yon. Pakiwari ko ng mga sandaling yon ay sinisikmuraan ako gawa ng takot na takot ako at halos hindi ako makahinga. Nang mabawi ko na ang lakas ko ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. Kinandado ng mabuti ang pintuan at mga bintana. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog. Magdamag kong inisip kung ano ang nakita ko at bakit nasa bahay yun ng kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko namalayan na nilamon na pala ako ng antok. Maliwanag na nang magising ako. Kung hindi pa ako niyugyug ng kapatid ko ay hindi pa ako magigising nun. Kuya, umuwi na si Kuya Anselmo. Bumangon naman ako at napatanong, paano mo nalaman? Ayon sa kanya ay tuwing uuwi umano si Anselmo, may kakaibang amoy itong dala na abot mismo sa bahay. Amoy malansa. Gawa ng halos hindi na umano ito naliligo. Sinabi ko namang pupuntahan ko siya. Tuluyan na akong bumangon. Matapos kong maghilamos ay naalala ko ulit ang nakita ko kinagabihan lang. Kaya naman hinanap ko muna ang aking ina. Kinausap ko ito kung may nasasagap ba siyang balita tungkol sa mga nilalang na katulad ng aswang na gumagala sa baryo namin. Ayon naman sa kanya ay wala naman umano. Ganun pa rin ang baryo, tahimik at payapa. Pero sa karatig na yon, ang nabalitaan nila ay may namiminsala nga daw aswang. Hindi umano nila alam kung saang lupalop nagmula ang mga nilalang na yan. Alam mo ba nung nagdaang linggo lang, may buntis at batang sanggol ang nabiktima sa karatig baryo natin. Kawawa yung buntis. Wakwak daw yung tiyan. Tapos yung bata naman wala nang lamang loob. Dagdag pa ni inay. Grabe naman yan. Pero sigurado kayo na walang namamataan dito sa baryo natin. Kahit tune o kung ano. Abay, ba't ba paulit-ulit ang tanong mo Nasabi ko na ngang wala. Tsaka alerto yung mga tanod dito.
Naiirita na ang tugon ni nanay nun. Kaya naman nanahimik na ako at nagtungo na lamang sa bahay ng kaibigan ko. Nang makalabas na ako ng bahay namin, natanaw ko na ang bahay ng kaibigan ko. Dali-dali akong napatakbo patungo sa loob. Nakita ko kasi siyang nakahandusay sa may pinto at puno ng sugat ang katawan. Nang makalapit ako sa kanya ay sisigaw na sana ako at hihingi ng tulong pero bago pa man ako makasigaw, napigilan na niya ako sa pamamagitan ng paghawak niya ng mahigpit sa braso ko. Sapu-sapu ko na rin kasi siya nang makalapit na ako sa kanya. Hindi ko may paliwanag ang pag-aalala at awang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Halos maligo na ito sa sarili niyang dugo. May malaking sugat sa likuran at hita. Pero sa tingin ko ay hindi naman yon ganon kalalim at magagamot pa. Huwag. Tanging sambit nito na tila ba nag-aagaw buhay na. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganito yung itsura mo? Sinong gumawa nito sa'yo, Anselmo? Sunod-sunod na tanong ko noon. Hinakay ko siya patungo sa papag na malapit sa kinaroroonan namin. Pero ni isa sa mga tanong ko, hindi nito sinagot. Tiningnan niya lamang ako sa mga mata. Bakas ang lungkot at bigating nararamdaman nito. Kaya naman hindi ko na napigilang hindi maiyak sa sinapit ng matalik kong kaibigan. Tama nga ang sinabi ng kapatid ko noon. Isa ng palaboy ang kaibigan ko at napakasakit sa ilong ang amoy niya. Doon ko din napagtantong hindi ako nagkamali sa nakita ko nung nagtatrabaho pa lamang kami ni Itay sa malayong baryo. Siya ang lalaking nakikita kong nagpapalaboy-laboy ron. Dahil sa bumuhos ng luha ko ay saglit ko itong iniwan sa papag. Kumuha ko ng panlinis para sa sugat at katawan niya. Dahil wala na akong nakitang matinong pamunas ay damit ko na lamang ang ginamit ko. Kumuha ako ng tubig. Nang makabalik ako ay napakunot ako ng noo nang makita kong dinidilaan ni Anselmo ang sugat niya sa hita noon. Sa gulat ko pa ay dali-dali kong hinila ang mukha niya palayo sa hita niya. Baka kasi makakain siya ng kung anong mikrobyo na nasa sugat na yon. Napatingin lang naman ito sa akin at tumingin ulit sa sugat niya na yon. Nang tingnan ko yon, nakita kong dahan-dahan itong gumagaling. Kaya sa kanya naman ako napatingin na may pagtataka. Pre, ano yun? Bakit? Anong nagpagaling dyan? Magsabi ka sa akin. Sunod-sunod na tanong ko at nakaramdam na ako ng inis gawa ng naguguluhan ako sa mga nangyari noon. Ikaw ba yung nakita kong kagabi na aswang na lumapag dito? Prangkang tanong ko sa kanya. Tumingin lang naman ito sa akin saglit at ibinaling kaagad sa malayo ang kanyang tingin. Kahit na hindi niya sinasagot ang mga tanong ko, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagpunas sa katawan at sa mga sugat niya. Para akong namatayan ng kapatid nun. Kapatid na talaga ang turing ko kay Anselmo. At malakas ang kutob kong hindi na tao ang matalik kong kaibigan. Walang humpay ang pagpatak ng mga luha ko habang nililinisan ko siya. Matapos yun ay tumabi na lamang ako sa kanya at naghihintay ng himala na magsalita at bumalik siya sa katinuan. Hindi pa sira yung ulo ko. Hindi sa ngayon. Pero kapag nagugutom ako, nawawala ako sa katinuan. Biglang wika nito. Matapos ang halos 2 oras na katahimikang namamagitan sa aming dalawa. Anong nangyari? Anselmo, magsabi ka sa akin. Tanong ko. Doon ay nagsimula na itong magkwento habang nakatingin sa kawalan na halatang pinipigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Ayon sa kanya, nang gabing maranasan naming habulin ng aswang,
ay ang gabing gumawa ng ritual ang kanyang abuela para ipasalo sa kanya ang kaalaman nito sa pambabarang. Isang itumang mambabarang ang kanyang lola at malakas ang tanga nito dahil sumasamba umano ito sa alagad ng dilim. Inakala ni Anselmo na kaya niya ang tangang kaalaman nito, kaya sinalo niya yon. Ayon na din sa kagustuhan ng kanyang lola. Hindi niya lubos sa kalaing ikakasira pala ito ng kanyang sarili. Dahil sa hindi niya makontrol ang mga tangan ng kanyang yumaong abuela, ay siya mismo ang kinontrol ng mga ito kung kaya't nawala siya sa kanyang katinuan. At namalayan niya na lamang na isang gabi, naliligo na siya sa sapa kung saan bilog na bilog ang buwan. Doon ay may babaeng lumapit sa kanya. May ipinasang bagay ito sa pamamagitan ng kanyang bibig. Hindi niya kilala kung sino at ano ang babaeng yon. Basta't ang natatandaan niya lang ay may isinalin ito sa kanya na nagpakalam ng sobra sa kanyang sikmura. Kahit anong kain ang gawin niya, ay hindi talaga siya mabusog-busog at isinusuka niya lamang ito. Sanhi ng mas lalong lumala ang gutom na nararamdaman niya noon. Hanggang sa hindi niya na namamalayang nawawala na siya sa kanyang sarili. Nagpalaboy-laboy na kung saan-saan nang sa ganoon ay mahanap niya ang pagkaing inaasam-asam ng kanyang sikmura para maibsan ang gutom na nararamdaman niya. Matapos niya makakain, ay namamataan niya na lamang ang sarili niyang nasa bahay na ulit ng kanyang abuela. Puno ng dugo at sugat, madumi, malansa at napakadungis. Maging siya ay naguguluhan ng una nang mapagtanto niyang tumitino lamang siya kapag natikman niya na ang pagkaing hinahanap-hanap ng kanyang kalamnan. Doon sa kamalas-malasan ay natitiyak niyang hindi lamang siya isang mambabarang, kundi isa na rin siyang aswang. Dahil tanging laman ng tao at dugo ng hayop lamang ang nakakapagpabusog sa kanya. Hilaw, wala nang iba. Hindi man siya literal na nambabarang ay nagamit niya naman ito ng hindi sinasadya kapag nawawala siya sa katinuan. Kaya naman mas pinili niyang magpalaboy-laboy na lamang sa ibang lugar. Nang sa ganon ay hindi siya makapanakit ng mga kababaryo namin. Matapos maikwento ni Anselmo ang karanasan niya, ay hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kahit anong pilit ko na hindi maniwala at isiping kalokohan lamang ang lahat, nasa harapan ko na mismo ang pruweba. Ang mga sugat niya sa katawan na gumagaling ang nagpapatunay na isa nga siyang aswang. Sinabi din kasi nitong isa sa kakayahan ng aswang ang magpagaling ng mga sugat nila hanggat abot ito ng kanilang dila at malalawayan. Tanging ang sugat niya na lamang sa likod ang hindi gumagaling dahil hindi niya ito abot nun. Kaya naman yun ang nilapatan ko ng gamot. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot na mga sandaling yon sa kaibigan ko. Mas nanaig sa akin ang awa at pagkahabag sa sinapit nitong alam ko na hindi niya ginusto. Napakapait ng kapalaran niya, Sir Seth. Nang araw na yon ay tila ba bumalik na sa dating Anselmo ang kaibigan ko. Madaldal na siya na animoy walang pinagdadaanan sa buhay. Nagpaalam na rin ito sa akin na magpapakalayo-layo na umano siya. Nang sa ganon ay hindi niya masaktan ang mga taong malapit sa kanyang kalooban. Lalo na ang pamilya namin na naging sandalan nila ni Nanay Pasing noong hikaw sila. Ani pa nito, buntis ang nakakatanda kong kapatid na babae. Kaya habang kaya niya pang lumayo ay gagawin niya nang sa ganon ay hindi niya ito mabiktima. At ramdam niyang may kakaibang nilalang
ang nasa loob ng sikmura niya. May nag-uudyok sa kanya na kunin ang sanggol sa sinapupunan ng kapatid ko na yon. Bago pa umano yun mangyari ay lalayo na siya. Sinabi niya rin sa akin ang mga alam niyang pangontra sa aswang na maaari naming gamitin nang sa ganon ay maging ligtas ang pagbubuntis ng nakakatanda kong kapatid. Ayon pa dito, panahon na lamang umano ang bahala kung muli pa bang pagkukursin ng landas naming dalawa. Sinabi nitong ipangako ko sa kanya na wala akong ibang pagsasabihan tungkol sa katauhan niya. Tiyak din naman niyang magmula nang mayanggaw siya. Ni isa sa mga kabaryo namin ay wala siyang tinangkang aswangin. Kaya nga mas pinili niyang lumaboy sa malalayong lugar, kahit na pwede naman siyang mambiktima sa lugar namin noon. Naging mahirap para sa akin ang pagpapaalam ng matalikong kaibigan. Pero wala na akong ibang nagawa sa kadahilan ng magkaiba na ang uri namin. Nais ko pa sana itong pigilan, pero buo na ang desisyon niyang magpapakalayo-layo na siya noon. Nakakain na umano siya ng karne ng tao, kaya wala nang pag-asang gumaling pa siya kung ipapagamot ko man siya sa albularyo. Tiyak, papatayin lang din kagad siya nito. Kinahapunan noon, nang makauwi ako sa bahay namin, tinanong ko ang nakakatanda kong kapatid kung may nobyo ba ito. Mariin naman itong sinabi na nahihibang ako at wala siyang nobyo. Pagalit pa ito kung sumagot. Dahil sa naging tugon nito sa akin, kaya naisip ko na baka mali ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Paano mabubuntis ang isang babae kung walang nobyo, di ba? Hindi pa rin ako lubos makapaniwala sa mga nangyari ng araw na yon. Napagalitan pa ako dahil pinagpipilitan ko sa mga magulang ko na buntis ang nakakatanda kong kapatid. Maging ang mga ito ay hindi naniniwala dahil nag-aaral pa ang ate ko at wala itong pinapakilalang nobyo. Hanggang sa kinagabihan, hindi na naman ako makatulog dahil sa init na nararamdaman ko. Nang gabing yon ay kakaibang alinsangan ng nararamdaman ko na para bang walang hangin ang pumapasok sa loob ng bahay. Kaya naman lumabas ako ng silid para uminom ng tubig. Nang makalabas na ako at nagtungo na sa kusina, ay naabutan kong umiinom din ng tubig ang nakakatanda kong kapatid at pawis na pawis ito. Ilang sandali pa ay pareho kaming nagulantang nang biglang may bumagsak sa bubungan namin. Kasunod noon ay ang mga paang nagmamadaling maglakad sa bubungan. Sa gulat ay napasigaw pa ang kapatid ko at nabitawan niya ang baso. Agad akong napatingin sa bubungan namin dahil sa mga yapak ng paang naririnig ko nun. Panay ang takbo nito sa bubungan namin hanggang sa bigla na lamang itong gumulong pabagsak sa lupa. Rinig na rinig namin ang paggulong noon sa bubong dahil gawa pa lamang sa pawid ang bubungan namin noon. Nagising naman agad ang mga magulang ko at dagli-dagli kaming pinuntahan. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malalakas na pag-angil ng dalawang hayop sa labas ng bahay. Nang silipin ko ito sa butas ng dingding namin, ay nakita ko ang dalawang naglalakihang pusa na kulay itim na may nakakapanghilakbot na itsura. Nagpapambuno ang mga yon. Walang tigil sa pagpapalitan ng kalmot at agat, na tila ba mga pusang may pinag-aagawang pagkain. Pilit na pinipigilan ng isang pusa ang isa na nakalapit sa bahay namin. Gustong-gusto kasi ng pusang isa na makapasok talaga sa loob. At sa bawat pagtatangka nito ay siyang pagdumog naman sa kanya ng isa pa. Hanggang sa nakita kong napuruhan ng isa, nagmadali itong tumakbo papalayo. Agad naman itong sinundan ng isa pang pusa. Laking pagtataka ko sa nasaksihan mga kagiliw dahil noong balingan ko ng tingin ng mga magulang ko at ang nakakatanda kong kapatid, nakasilip na rin pala mga ito.
Nang gabi nga ding yun ay napilitang magsabi ang kapatid ko na totoong buntis siya. Natatakot siyang ipaalam dahil hindi pa sila legal ng nobyo niya. Pero handa naman daw itong panagutan. Sa nangyari din ng gabing yon, naisip kong ang kaibigan kong si Anselmo, ang isa sa mga pusang nakipagdumugan sa aswang na nais bumiktima sa kapatid ko noon. Kinaumagahan at ng mga sumunod pang araw, hindi ko na rin siya nakita pa sa bahay nila. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan ng hindi nagpakita sa baryo namin ang matalik kong kaibigan.